Hello world, today is a happy day dahil sasagutin natin yung isang namang tanong, when is the best time to plant lakatan? Kailan daw yung pinakamagandang time na magtatanim ng lakatan? Pero bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. Kasi po, yung question yan po ay medyo tricky rin minsan. Kasi nga, mayroon naman talagang best time. Kaso lang, that is in regards na rin po sa kung anong klaseng taniman yung pagtatamnan mo ng iyong lakatan. So mga ka-agree, hang on! Sasagutin natin yung tanong na yan habang libot ng libot tayo dito sa ating lakatan plantation ngayong umaga. So ito po yung itsura ng ating lakatan sa umaga, mga ka-agree, mga ka-farm. Yung tanong po kasi, when is the best time na magtatanim ng lakatan? Sa akin po kasi mga ka-agree, all of the time are best time magtanim ng lakatan. Lahat ng time pwede kasi magtanim sa paglalakatan, lalong-lalo na po kung mayroon ka pong water system o di kaya irrigation system. Walang best time, lahat ng time po pwede. Yung problema lang kasi, yung ating taniman pag pwede lang during rainy season, yun yung medyo ano doon, pinagkaiba doon. Syempre po, para po sa akin, best time is month of May. Pag yung ating area na pagtatamnan po ay rain fed. May po, yung nakapag umpisa ng mag-ulan ng medyo malakas-lakas sa May, yun po yung best time. Pag rain fed po, yun po yung tawag doon. Yun po yung talagang hindi ka na mahirapan. At saka ang pagtubo po ng ating lakatan ay dire-diretso na pag May na nakapag-ulan po ng malakas. Yun po yung gawin ninyo pag mga rain fed area dito sa atin, sa Iloilo area lang po yan. Kasi sa ibang area naman po ng Philippines, halos lahat ng buwan may ulan naman eh. Kaya po ng Mindanao area, parang buwan-buwan, linggo-linggo may ulan. Kaya lahat ng araw doon pwedeng magtanim ng lakatan. Pero dati dito sa atin sa Iloilo, sa Visayas area, Western Visayas po, medyo iba po dito kasi yung cycle ng pagbuhos ng mga malalakas na ulan. Kaya yun po ang nasabi ko. Pero in reference po sa ating experience po kasi, kahit anong buwan po nagtatanim po tayo dito. Kahit na po na rain fed, as long as kaya po nating magdilig-dilig po. Kasi yung hinahabol po natin time, kaya po yan January magtatanim ka ng lakatan. Summer na summer type po yan. Pero ginagawa ko po magtanim ng ganung time, basta may pagkukunan po ako ng tubig na makapagdilig po sa bagong tinanim natin. Kahit mano-mano po yung diligan, pagdilig, yun po, ginagawa po natin yan kasi nasasayangan po tayo sa oras. Kung kaya nating magdilig kahit mano-mano, kasi tutubo po kasi yung saging. Kahit twice a week ka lang magdidilig ng let's say po ay kalahating balde na maliit, yun po, mabubuhay na po kasi yung saging. Kaysa hihintayin pa natin na magtatanim sa May na medyo may malaking interval pa ng time, January, February, March, April, May. 4 months po yun, 4 months. So kung magtatanim ka ng May, kung pwede mo maitanim ng January, pagdating po ng May, kasi 4 months old na yung lakatan mo. At saka pagdating po ng malakas na ulan, andyan na po yung saging, buhay na, tumutubo na, paganda na. So yun, kung kaya mong gawin, pag may kukunan kang pang dilig, pag wala po talaga, the best time po talaga na hindi ka mahihirapan, yun po, mga May po dito sa atin. Pero gaya ng sinabi natin kanina, pag kung yung area mo ay parang whole year round ay may ulan, kahit anong araw, kahit anong buwan, magtanim ka. Kasi yung cycle kasi ng ating pagtatanim ng lakatan na ito ay medyo mahaba-haba. Medyo abutin ka ng 1 taon bago magkakabunga kung hindi magandang pagtubo at paglaki niya. Yung early niyang magbubunga kasi 7 months. Nako, 7 months old, very early pa yun. Pero karamihan po inaabot talaga ng 10 months bago siya magbubunga, na parang normal lang 9 to 10 months yun po. So yun po yung masasabi po natin.
Depende lang sa atin yun. Pero pag nagtatanim po kayo ng medyo malapad, medyo malawak-lawak, syempre, kunikonsider po natin yung time na talagang magtatanim dapat di tayo mahihirapan sa patubig. Pag ilang puno lang yan, let's say 100 puno, hindi naman mahirap magdilig ng 100 puno ng saging. Sa akin po yun kung twice a week lang. Kasi hindi naman ganoon ka yung puno ng saging na didiligan mo, hindi naman ganoon ka sikip na sikip gaya pag nagtatanim ka ng mga sili, kamatis. 2 by 2 meters lang naman kasi yung distansya. 2 by 3. Hindi masyadong yung pagdilig, hindi masyadong hassle kung baga. Nakadepende po sa atin yun. Pero kung gusto nating maka-early, ganun po kasi sa akin po kasi mga kaagri, hinahabol ko po kasi minsan yung time. Napakahalaga po kasi yung time time element let's say kung alam mong pagdating ng November, December ay magsa-summer na at wala ng ulan, dapat iniisip mo, dapat pala before that time ay ma-harvest ko na yung bunga ng aking saging or nagbubunga na talaga na ready for harvest. Kasi pag maabutan pa talaga ng super na summer at saka hindi pa nagbubunga yung saging mo, kung saan pa yung summer time na dito sa amin at doon pa lang siya magbubunga, talagang nasa pool siya ng masyadong mainit na panahon. Syempre hindi na natin mahahabol yung maximum na ganda ng yield ng ating bunga ng ating saging. So yun po, sana po ay nakapagbigay po tayo ng konting information. Kailan ba, when is the best time to plant or lakatan plant? Nasa sa inyo na, mayroon na kayong hint. So dito po sa amin, ganun po yung ginagawa natin by experience. Syempre, mas maganda po talaga may irrigation tayo pagdating ng summer. Kaya mas mainam maghanap ng mga area na may pagkukunan ng tubig kahit summer. Kasi itong saging natin pag summer, kahit kasi power sprayer lang idilig-dilig mo pero puno-puno okay na hindi siya mamamatay makakatulong talaga na makapagbunga Yun po mga kaagri. Ito yung ating second area dito. Ang gaganda na ng mga puno talaga yan po. Ganyan po sa ilalim. Ayan. See? Ganyan po yan dito. Yung ating taniman. So hindi ko na po papahabain ang ating video masyado. Yung sa atin lang nakapagbigay po tayo instruction when talaga magtatanim ng lakatan natin. Ito po kasi yung tinanim po natin dito, 4 months po yung agwat nito dyan sa taas. Pero sabi ko, dahil dumaan yung El Nino, pagkatapos kasi pag dumaan kasi yung El Nino, yung weather natin, pag next year kasi walang El Nino Kaya sabi ko, yun nga, nang nagsabi yung Pag-asa na parang walang summer ngayong taon, kaya ginawa ko na yung lahat na kaya kong gawin na maitanim po ito. So ngayon, kalagitnaan po tayo ng May, ganito na po siya. Sabi ko may 2 buwan pa, magbubunga na siya. June, July. Pag nagbunga siya ng July, sabihin na natin taga August. Pag nagkakabunga na yan dito mag-August, 2 buwan at kalahati lang pagkakuha mo ng kanyang puso. Plus, gusto mo natin gawin na natin 3 buwan. Pagdating po ng August, September, October, November. Pag November, harvest na yan dito. Halos ma-harvest na yan lahat dito November, December. So at the end of the year, yun nga po, at the end of the year, kahit magsisimula na naman mag-summer, at least nakuha na natin yung bunga niyan dito, di ayos na. Pagpapunta ng summer, walang nagbubunga, sa suckers pa lang na naman, balik na naman sa followers, yun po, maghihintay na naman nun bago dumating na naman yung bagong time ng rainy season. At doon na naman natin bigyan talaga ng todong-todo pansin para before the another end of the year, harvest na naman yung bunga. Yun yung tawag doon, yun yung pinag-iisipan natin kung paano natin mahabol, maximize yung ating tanim sa mga panahon na mayroon pang tubig, mayroon pang ulan na makapagdidilig talaga. Ako naputol yung kanang na sobrang siguro to. Sobrang hangin kagabi. Naputol sayang. Okay lang yan. Hindi naman maano yung saging. Ganyan lang naman sa saging. So yun po mga kaagri. Wow, ito
Sabi ko, hindi aabutin ng 2 buwan, magbubunga itong isa. So, maraming salamat po sa ating mga kaibigan na palaging sumusubaybay at saka sumusunod sa panonood dito ng ating video. Hanggang dito na lang. This is your friend once again po, Agritechnics TV. Bye bye na po. God bless us all. Mabuhay ka magsasakang Pilipino. Keep safe everyone. May i-check na ako dito. Ano ko. Talagang pwede na mabalot ito. Babalutin na lang talaga yan. Doon sa dulo may lumabas na namang bagong puso. Oh. Ay, mga 2 days pa bago mabalot. 2 days from now. Doon sa kabila, pa na naman. Lumabas na naman dito yung isa. Sabi 2 days. 2 days from now. Mabalot na yan. Till then. God bless everyone.